Hindi niya makita si Ethan. Hindi niya makita ang anak niya. Sa isang iglap, ang ingay at kulay ng San Damian Mall ay tila naglaho, napalitan ng nakabibinging katahimikan sa isip ni Sofia. Nanlamig ang buong katawan niya, kasabay ng panginginig ng mga kamay na kanina lang ay hawak ang maliit at malambot na kamay ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Ethan, mahina pa ang unang tawag niya, halos pabulong, na para bang ayaw niyang maniwala sa nangyayari. Baka nagtago lang. Baka nandyan lang sa tabi-tabi. Baka pinaglalaroan lang siya ng mga mata niya. Pero wala. Wala si Ethan sa harapan ng department store kung saan sila tumitingin ng sapatos, ilang segundo lang ang nakalipas. Ethan, mas malakas na ngayon. May kasama ng panginginig sa boses. Tumatakbo na ang mga luha sa pisngi niya, hindi na niya napipigilan. Nagsimula siyang tumakbo, paikot-ikot sa lugar kung saan niya huling nakita ang bata. Ang puso niya ay parang hinahampas ng martilyo sa loob ng dibdib niya. Diyos ko, nasaan ang anak ko? Ethan, anak, nasaan ka? Sigaw na niya ngayon, desperado. Nababangga niya ang ibang mga taong namamasyal. May mga naiinis na tumitingin, may mga nagbubulungan, pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang bilog na mukha ni Ethan, ang mga mata nitong laging nangungusap, ang ngiti nitong kayang magpawi ng lahat ng pagod niya bilang isang single mom na nagtatrabaho bilang cashier sa isang supermarket sa kabilang bayan. Anak ko, nawawala ang anak ko, tulong. Halos mag-hysterical na siya. Bawat sulok, bawat tindahan, bawat taong dumadaan ay tinititigan niya, nagbabaka sakaling makita ang pamilyar na figure ng kanyang munting anghel. Bakit ko ba binitawan ang kamay niya? Bakit ako pumayag na tumingin lang siya sandali doon sa laruan habang nagbabayad ako ng pinamili naming konting grocery? Ang tanga-tanga ko. Paulit-ulit na sisi niya sa sarili habang patuloy sa pagtakbo at pagsigaw. Ang San Damian Mall, na dati lugar ng kanilang lingguhang pamamasyal at konting bonding time, ay biglang naging isang malaking maze ng kanyang pinakamatinding takot. Ang masasayang tugtog mula sa mga speaker, ang amoy ng popcorn at siomay mula sa food court, ang dami ng taong nagtatawanan, lahat ito'y parang mga karayom na tumutusok sa puso niyang nagdurugo sa pag-aalala. Excuse me, miss, anong hinahanap niyo? Tanong ng isang sales lady na lumabas mula sa isang butik. Yung anak ko po, nawawala. 6 na taon, lalaki, naka-blue na t-shirt at maong shorts. Si Ethan po, nakita niyo po ba? Hagulgol ni Sofia, nanginginig ang mga labi. Umiling ang sales lady, may awa sa mga mata. Ay, hindi po, miss. Sorry po. Gusto niyo po, ay pa-page natin sa customer service? Pero hindi na nahintay ni Sofia ang sagot. Tumakbo na ulit siya, patungo sa direksyon ng food court, kung saan madalas gusto ni Ethan tumambay dahil sa mga mascot na minsan ay nag-a-appear doon. Ethan, please, anak, lumabas ka na. Mommy's here. Para siyang mababaliw. Ang bawat segundong lumilipas na hindi niya nakikita si Ethan ay parang isang taon ng paghihirap. Paano kung may kumuha sa kanya? Paano kung napalayo na siya? Paano kung nasaktan siya? Ang mga paano kung ay parang mga multo na bumubulong sa tenga niya, pinapalala ang kanyang kaba. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang tahimik na nakaupo sa isang bench malapit sa entrance ng isang high-end na jewelry store. Nakasuot ito ng simpleng puting polo barong na may berda, slacks, at leather shoes. Mukhang disente at may edad na, marahil nasa late 60s o early 70s. Si Don Eduardo Velarde, isang retiradong negosyante na napadaan lang sa mall para bumili ng regalo para sa kanyang apo. Kanina pa niya napapansin ang kaguluhan. Narinig niya ang mga sigaw ng babae. Nakita niya ang desperation sa mukha nito. Ngunit hindi siya agad kumilos. Tahimik lang siyang nagmamasid, ang mga mata niyang tila kalmado ay sinusuri ang paligid. Sanay siya sa gulo, sa ingay, pero may kakaiba sa eksenang ito na pumukaw sa kanyang atensyon. Hanggang sa nahagip ng kanyang paningin ang isang batang lalaki na mag-isang nakatayo malapit sa isang malaking fountain sa gitna ng activity center. Naka-blue itong t-shirt at maong shorts. Tila namamangha ito sa taas ng tubig na bumubuga mula sa fountain. Walang kam-alay-malay sa chaos na nililikha ng pagkawala niya.
Hindi lumapit si Don Eduardo sa bata. Hindi rin siya lumapit kay Sofia. Sa halip, tumayo siya ng dahan-dahan, at may dignidad na nilapitan ang pinakamalapit na security guard na abala sa pagmamasid sa mga dumadaan. Guard, mahinahon niyang sabi, sabay turo ng diskreto gamit ang kanyang labi patungo sa direksyon ng fountain. Yung batang iyon, sa tingin ko, siya yung hinahanap ng babaeng sumisigaw kanina. Napatingin ang guard sa direksyong itinuro ni Don Eduardo, pagkatapos ay kay Sofia na ngayon ay papalapit na rin sa activity center, ang mukha ay basang-basa na ng luha at pawis. Mabilis na kumilos ang guard. Nagradyo ito saglit, pagkatapos ay mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng bata. Ethan! Ang sigaw ni Sofia nang makita niya ang anak na kausap na ng guard ay puno ng pinaghalong relief at takot. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at kasabay noon ay niyakap ng pinakamainit na kumot. Tumakbo siya ng ubod ng bilis, hindi na alintana ang mga taong nadadaanan. Nang makarating siya kay Ethan, agad siyang lumuhad at niyakap ito ng mahigpit na mahigpit. Halos hindi na makahinga ang bata sa higpit ng yakap niya. Anak, oh my God, Ethan, saan ka ba nanggaling? Alam mo bang halos mamatay na si Mommy sa pag-aalala? Hagulgol niya habang hinahaplos ang buhok nito, ang likod, ang mga braso, na para bang sinusuri kung buo pa ba ito, kung wala bang gallows, kung hindi ba siya nasaktan. Paulit-ulit niyang hinalikan ang noo at pisngi ng bata, ang mga luha niya ay tumutulo na rin sa damit ni Ethan. Si Ethan naman, medyo nagulat sa biglang higpit ng yakap at sa tindi ng iyak ni mommy niya, ay napayakap na lang din pabalik. Mommy, I was just looking at the water po. It's so high. Sabi niya, ang mga matay may bakas pa rin ang pagkamangha sa fountain, pero ngayon ay may halong pag-aalala na rin para sa ina. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit ganito katindi ang reaksyon ni Sofia. Para sa kanya, ilang sandali lang siyang nawala sa paningin nito para pagmasdan ang nagtataasang tubig. Nakita ko po kasi yung fountain, ang ganda, Mommy. Akala ko po nandyan ka lang sa likod ko, paliwanag pa ng bata, medyo nalilito. Umiling-iling si Sofia, pinipilit kumalma kahit pa nanginginig pa rin ang buong katawan. Kahit na, anak, hindi ka dapat basta-basta umaalis sa tabi ni Mommy, okay? Delikado dito sa mall. Ang daming tao. Paano kung may kumuha sa'yo? Paano kung nawala ka talaga? Hindi ko alam ang gagawin ko, Ethan. Nabasag ulit ang boses niya sa huling mga salita. Muli niyang niyakap ang anak, mas mahigpit pa kaysa kanina, na para bang takot siyang mawala itong muli kapag binitawan niya. Sorry po, Mommy, mahinang sabi ni Ethan, ramdam na niya ang takot at pag-aalala ng ina. Yamakap siya pabalik ng mahigpit. Hindi na po ako uulit. Huminga ng malalim si Sofia, pinunasan ang mga luha gamit ang likod ng palad. Tumingin siya sa security guard na matiyag ang naghintay sa tabi nila. Sir, maraming salamat po talaga, sabi niya, ang boses ay garalgal pa rin. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Hulog po kayo ng langit. Ngumiti ng bahagya ang guard. Walang anuman po, ma'am. Trabaho po namin. Pero buti na lang po at may nakapansin sa kanya agad. Medyo itinuro ng guard ng tingin ng direksyon kung nasaan si Don Eduardo kanina, pero mabilis ding ibinaling ang atensyon kay Sofia. Siguraduhin niyo na lang po na hindi na po mauulit. Mahirap na po. Next time po, punta po kayo agad sa customer service para maipapage. Opo, opo. Salamat po ulit ng marami. Paulit-ulit na pasasalamat ni Sofia habang inaangat niya si Ethan para kargahin ito, kahit medyo mabigat na ang bata para sa kanya. Ayaw na niyang mawalay ito kahit isang dangkal man lang. Niyakap niya ito ng mahigpit habang nakatayo. Napatingin siya saglit sa direksyong tinuro ng guard kanina. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo pa rin doon, tahimik na nakamasid sa kanila. Nagtama ang kanilang mga mata saglit. May kakaiba sa titig nito, hindi pag-uusisa, hindi awa, kundi tila malalim na pag-iisip, na may bahid ng lungkot o pagtataka. Hindi niya matiyak. Ngumiti lang siya ng pilit bilang pasasalamat na rin, iniisip na baka isa lang ito sa mga naabala o nakiyosyoso sa nangyari. Pagkatapos ay ibinaling niya muli ang buong atensyon kay Ethan. Okay ka lang ba talaga, anak?
Wala bang masakit sa'yo? Tanong niya ulit, sinusuri ang mukha ng bata. Umiling si Ethan. Okay lang po, Mommy. Gutom na po ako. Natawa ng bahagya si Sofia sa kabila ng mga natirang luha. Hay, nako, ikaw talagang bata ka. Sige, uwi na tayo. Magluluto si Mommy ng paborito mong adobo. Habang naglalakad sila palayo, hawak pa rin ng mahigpit ni Sofia si Ethan, hindi na niya namalayan ang matandang lalaki na naiwan doon, nakatitig pa rin sa papalayong figure ng kanyang anak. Si Don Eduardo, hindi gumagalaw sa kinatatayuan, ay nakatanaw pa rin sa mag-ina. Ang kaninang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ang mga mata niyang dati mapanuri lang ay ngayon tila may nakikitang multo mula sa nakaraan. Ang hugis ng mukha ng bata, ang mga mata nito, ang paraan ng pagngiti nito kanina habang nakatingin sa fountain. May pamilyar, may kumukurot sa kanyang dibdib. Isang alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Pagulong, halos hangin lang ang nakarinig, lumabas sa kanyang mga labi ang isang pangalan. Isang pangalang nagdala ng matinding saya, at kasunod, ng hindi masukat na sakit sa kanyang buhay. Alexander. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin ng maingay na mall, isang lihim na nagsisimula palang mabuksan, isang nakaraan. Na tila hindi pa tapos maningil. Si Sofia, sa kanyang pagmamadaling makauwi at makalimutan ang bangungot na sandali, ay walang kamalay-malay na ang estrangherong matanda na iyon, ang taong naging instrumento para mahanap ang kanyang anak, ay maaaring susi sa isang mas malaking misteryo na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang pagkawala ni Ethan ay isa lamang simula. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng kanyang malawak na opisina ay tila hindi sapat para palamigin ang naramdaman ni Don Eduardo. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling leather swivel chair, ang mga matay nakatutok sa isang papel na nasa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Hindi ito ordinaryong dokumento lang. Hindi ito business proposal o financial report. Ito ay isang kopya ng birth certificate. Kay Ethan. Ang pangalan, Ethan S. Velarde. Velarde. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang apelyidong iyon sa kanyang isipan. Velarde. Ang apelyido niya. Ang apelyido ng kanyang pamilya. Ang apelyido ng kanyang nawawalang anak. Kinilabutan si Don Eduardo. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa tindi ng posibilidad na gumuguhit ngayon sa kanyang harapan. Hindi niya mabitawan ang tingin ang pangalan ng bata. Ethan S. Velarde. Anong ibig sabihin ng S? Sofia, posible. Pero ang Velarde, iyon ang hindi niya mapalagay. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang lamesa. Mula sa ilalim ng mga folder, maingat niyang kinuha ang isang luma at medyo kupas ng litrato. Larawan ng isang binatang nakangiti, mga 18 taong gulang siguro noon, nakatayo sa tabi ng isang malaking puno ng manggas sa kanilang lumang hardin. Ang kanyang si Alexander, ang kanyang panganay, ang kanyang pag-asa na nawala na parang bula maraming taon na ang nakalilipas. Itinabi niya ang litrato sa birth certificate. Pinagmasdan niya ang pangalan, Alexander M. Velarde. At ang pangalan sa birth certificate, Ethan S. Velarde. Napapikit si Don Eduardo. Hindi kaya. Pwede ba? Paano niya nakuha ang birth certificate? Pagkatapos ng insidente sa mall, hindi siya mapakali. May kung anong bumubulong sa kanya na kailangan niyang malaman ang tungkol sa bata. Ginamit niya ang kanyang koneksyon, kaunting impluwensya. Nagpadala siya ng isang mapagkakatiwalaang tauhan sa bahay ni Sofia sa ilalim ng pagkukunwaring magbibigay ng tulong o munting regalo bilang pasasalamat sa maayos na pagkakabalik ng bata. Nakiusap ang tauhan niya na kung maaari ay makuha ang ilang detalye tungkol sa bata, para raw sa posibleng scholarship grant na ino-offer ng isa sa mga foundations ni Don Eduardo. Madaling naniwala si Sofia, lalo pat may utang na loob siyang nararamdaman sa matanda na tumulong sa paghahanap kay Ethan. Ibinigay niya ang kopya ng birth certificate, walang kamalay-malay sa tunay na dahilan sa likod nito. At heto na nga, ang resulta. Isang apelyidong nagbukas ng lumang sugat at sabay na nagtanim ng isang nakakabaliw na pag-asa. Si Ethan, apo ko kaya siya? Anak ni Alexander? Pero paano? Si Alexander, matagal nang nawawala. Itinuring na ngang, hindi, ayaw niyang isipin iyon.
Basta nawala ito. Walang bakas. At si Sofia, sino siya sa buhay ni Alexander? Bakit Velarde ang apelyido ng anak niya? Napakaraming tanong. Napakaraming Blanca. Muli niyang tinitigan ang larawan ni Alexander. Ang mga mata, ang hugis ng panga, ang ngiti. May hawig nga ba kay Ethan? O baka dala lang ito ng kanyang desperadong pagnanais na mahanap ang anumang koneksyon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Don Eduardo. Kailangan niyang makasiguro. Hindi pwedeng haka-haka lang. Masyadong malaki ang nakataya dito. Masyadong masakit ang nakaraan para laruin lang ng pagkakataon. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang opisina, tanaw ang mga gusali ng Makati. Kailangan niyang makausap muli si Sofia. Kailangan niyang makilala ng husto ang batang si Ethan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Friend, sure ka ba dyan? Nasa loob sila ng isang humaharurot na jeepney, pauwi mula sa palengke. Si Sofia, katabi ang best friend niyang si Lani, ay tulala, hawak ang isang maliit na card na may nakaimbos na pangalan at numero ng telepono. Regalo raw ito mula kay Don Eduardo Velarde, kasama ng isang basket ng prutas na ipinadala sa bahay nila kaninang umaga. Pero ang mas ikinagulat ni Sofia ay ang kasunod na mensahe mula sa naghatid, iniimbitahan daw sila ni Ethan na pumunta sa Isla de Clara, ang pribadong isla ng mga Velarde, para raw makapag-relax at makabawi sa nangyaring trauma sa mall. Isang weekend getaway, all expenses paid. Hindi ko alam, Lani, sagot ni Sofia, ang boses ay may halong pag-aalala at kaunting pag-asa. Sobrang bait niya, di ba? Imagine, pinadalhan pa tayo ng prutas, tapos ito, pinapapunta pa tayo sa isla nila. Nakakahiya nga, parang sobra-sobra na. Sumimangot si Lani habang inaayos ang pagkakaupo sa mahabang silya ng jeep. Oo nga, sobrang bait. Sobrang bait na, nakakapagtaka? Friend, taga Forbes Park yan, di ba? Bigatin. Tapos bigla-bigla, ganito ka-involved sa'yo. Dahil, lang tinulungan ka niya sa mall? Hindi ko rin maintindihan, aminado si Sofia. Pero sabi nung naghatid, na-touch daw talaga si Don Eduardo sa nangyari. Gusto lang daw niyang makabawi at makasiguradong okay kami ni Ethan. Okay, sabihin na nating mabait siya. Pero isla, friend? Isla de Clara? Sosyal. Baka naman, alam mo na, may pahiwatig sa tono ni Lani. Napakunot ang noo ni Sofia. Anong alam mo na? Baka may iba siyang motibo. Hinaan ni Lani ang boses, kahit maingay sa loob ng jeep dahil sa makina at sa malakas na tugtog mula sa radyo ng driver. Paano kung may kinalaman to kay Ethan? Natigilan si Sofia. Iyon din ang gumugulo sa isip niya simula pa kanina. Ang paraan ng pagtitig ni Don Eduardo kay Ethan sa mall. Ang biglaang interes nito sa kanila. At ngayon, ang imbitasyon sa isla. Natatakot ako, Lani, mahinang sabi ni Sofia, halos pabulong. Ang kaninang pag-asa ay napalitan ng kaba. Paano kung gusto nilang kunin si Ethan sa kin? Ang takot na yon, ang pinakamatinding takot ng isang ina, ay muling gumapang sa kanyang puso. Si Ethan lang ang meron siya. Ang nag-iisang liwanag sa buhay niyang simple at puno ng pagsubok. Hindi niya kakayanin kung mawawala pa ito sa kanya. Hinawakan ni Lani ang kamay niya. Hoy, huwag kang ang praning dyan. Wala namang basihan yang takot mo. Malay mo, mabait lang talaga yung matanda. Maybe he sees something sa inyo ni Ethan, something familiar, or gusto lang talaga tumulong. Don't jump to conclusions agad. Pero kahit anong pilit ni Lani na pakalmayan siya, hindi maalis ang kaba sa dibdib ni Sofia. May utang na loob siya, oo, pero kasabay nito ay ang pakiramdam na may hindi tama. May mali. Ano nang gagawin mo? Pupunta kayo, tanong ni Lani. Umiling si Sofia. Hindi ko pa alam. Sabi nung tauhan niya, tatawag daw ulit bukas para sa confirmation. Well, pag-isipan mong mabuti, friend. Just be careful, okay? Mag-observe ka. Kung may maramdaman kang kakaiba, atras ka na agad. Tumango si Sofia, pero ang isip niya ay lumilipad pa rin. Isla de Clara. Isang lugar na sa panaginip lang niya mararating. Isang oportunidad para makapag-relax si Ethan.
Pero kasabay nito, isang panganib na hindi niya matiyak kung ano. Pagkakataon o patibong. Kinabukasan, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpa siya si Sofia na tanggapin ang paanyaya. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Ethan. Para maranasan ng anak niya, kahit saglit lang, ang isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Dinala niya si Ethan sa mansyon ng mga Velarde sa Forbes Park, gaya ng usapan nila ng sekretarya ni Don Eduardo, para raw, formal, na makilala ng matanda ang bata bago ang biyahe papuntang isla. Habang si Sofia ay kinakabahang nakaupo sa isang anti-gang sofa sa napakalawak na sala ng mansyon, hindi mapigilan ng mga mata niyang libutin ang paligid, ang matataas na kisame, ang mga painting sa dingding na mukhang galing pa sa mga sikat na pintor, ang mga kagamitang kumikinang sa linis at gara, si Ethan naman ay tila nasa ibang mundo. Tuwang-tuwa itong naglalaro sa malawak at napakagandang hardin sa likod ng mansyon. Habulan sila ng isang maliit at mabalahibong aso na agad nakapalagayan niya ng loob. Tawa siya ng tawa habang sinusubukang abutin ang bola na itinapon ng isang nakaunipormeng hardinero. Walang bahid ng kaba, walang kamalay-malay sa bigat na nararamdaman ng kanyang ina, o sa matamang pagmamasid sa kanya mula sa bintana ng study room sa ikalawang palapag. Doon, nakatayo si Don Eduardo, kasama ang hardinero na pinakiusapan niyang laruin sandali ang bata. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Ethan. Ang paraan nito ng pagtakbo, ang tawa nito na umaalingaw sa hardin, ang mga mata nitong kumikislap sa saya. Bawat kilos, bawat ngiti, ay tila kinikilatis niya, hinahanapan ng kahit anong bakas ni Alexander. May hawig nga, bulong niya sa sarili. Pero sapat na ba to? Maya-maya pa, pumasok sa study room ang isang lalaking nasa mid-40s, formal na nakasuot ng business attire, dala ang isang briefcase. Ito si Attorney Romero, ang matagal ng family lawyer ng mga Velarde. Don Eduardo, bati nito. Tumango lang si Don Eduardo, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Nariyan na pala siya. Sumilip din si Attorney Romero sa bintana, nakita si Ethan na masayang naglalaro. Siya na po ba yon, Don? Muling tumango si Don Eduardo, pagkway humarap sa abogado, ang mukha'y seryoso na. Nawala na ang bahid ng pag-aalinlangan kanina, napalitan ito ng determinasyon. Attorney Romero, kailangan nating kumilos, sabi niya, ang boses ay mahinahon pero may bigat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa batang iyan at sa ina niya. Kung kinakailangan, gawin mo ang lahat para mapatunayan ang koneksyon. Pero, huminto siya saglit, tila nag-iisip. Siguraduhin mong tama ang ginagawa natin. Ayokong makasakit, lalo na sa bata. At ayokong magkamali. Naintindihan agad ni Attorney Romero ang ibig sabihin ng matanda. Alam niya ang kwento ni Alexander Velarde. Alam niya ang bigat na dala ng nakaraan para sa pamilya. Masusunod po, Don Eduardo, sagot ng abogado. I'll handle this with utmost discretion and care. Tumango si Don Eduardo at muling bumaling sa bintana, pinagmasdan si Ethan na ngayon ay nakaupo na sa damuhan, hinahaplos ang aso. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting may halong pag-asa, kaba, at isang determinasyong handang harapin ang anumang resulta, basta't malaman lang niya ang katotohanan. Ang apelyidong Velarde sa birth certificate ni Ethan, ito ba ay isang simpleng pagkakataon lamang, o isang tadhana na muling magbubukas sa pinakatatago nilang lihim? Ang pagpunta nila sa Isla de Clara ang maaaring maging simula ng kasagutan. Ang pangako ng isang payapang weekend getaway sa Isla de Clara ay biglang naging isang mapanganib na pakikipagsapalaran. Bago pa man sila tuluyang makarating sa mismong rest house na inihanda para sa kanila ni Don Eduardo, isang malakas na bagyo ang biglang humagupit sa rehiyon. Ang maliit na bangkang demotor na sinasakyan nila ni Ethan, kasama ang 2 tauhan ng mga Velarde, ay halos lamunin ng nagngangalit na alon at hangin. Kapit lang po, ma'am. Malapit na tayo, sigaw ng bangkiro, pilit nilalabanan ang rumaragasang ulan at ang paghampas ng mga alon na parang mga dambuhalang kamay na gustong humila sa kanila pababa. Niyakap ni Sofia ng mahigpit si Ethan, na umiiyak na sa takot. Basang-basa na sila, nanlalamig, at ang tanging naririnig ay ang ugong ng hangin, ang lagaslas ng malakas na ulan,
at ang dasal na namumutawi sa mga labi ni Sofia. Diyos ko, iligtas niyo po kami. Pangako, hindi na ako magdududa. Iligtas niyo lang po ang anak ko. Ang kaba na naramdaman niya sa mansyon ni Don Eduardo ay walang-wala kumpara sa terror na nararamdaman niya ngayon sa gitna ng karagatan. Bakit ba siya pumayag? Bakit ba sila tumuloy? Sa awa ng Diyos, pagkatapos ng tila walang katapusang pakikipagbuno sa kalikasan, naidaong din sila sa isang maliit na pampang ng Isla de Clara, malayo-layo pa sa dapat sana nilang destinasyon. Isang maliit na kubo na ginagamit ng mga caretaker ang nagsilbing kanlungan nila habang hinihintay na hamupa ang bagyo. Simple lang ang kubo, gawa sa kawayan at pawid, malayo sa luho ng mansyon, pero sa mga oras na iyon, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo para kay Sofia at Ethan. Kinabukasan, kahit mahina na ang ulan at medyo tumila na ang hangin, halata pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Mga nagkalat na sanga, mga natumbang maliit na puno, at ang dagat na kanina lang ay kulay abo sa galit, ngayon ay medyo kumakalma na, pero maalon pa rin at maputik ang dalampasigan dala ng mga inanad na kung ano-ano. Lumabas si Sofia para tignan ang paligid, habang si Ethan ay mahimbing pang natutulog sa loob ng kubo, napagod marahil sa iyak at takot kagabi. Kailangan niyang masiguro na ligtas na sila, na pwede na silang makipag-ugnayan sa mga tauhan ni Don Eduardo para malaman kung ano ang susunod nilang gagawin. Habang naglalakad siya sa basang buhanginan, pinagmamasdan ng pinsala, may isang bagay siyang natano sa di kalayuan, malapit sa mga batuhan kung saan humahampas pa rin ng malakas ang mga natirang alon. Hindi niya agad namukan kung ano iyon. Mukhang malaking sanga lang ng puno, o baka mga basura na inanad. Pero habang papalapit siya, nanlaki ang mga mata niya. Hindi sanga, hindi basura, tao. Isang katawan ng lalaki, nakasubsob sa buhangin, halos walang malay, ang damit ay punit-punit, at may mga galos at sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa paanan nito, tila sinusubukang bawiin ito pabalik sa dagat. Napasinghap si Sofia, napatakip ng bibig. Ang unang pumasok sa isip niya, patay na kaya ito? Pero nakita niyang bahagyang gumalaw ang isang kamay nito. Buhay pa. Tuluong, sigaw niya sa lakas ng kanyang boses, lumingon-lingon sa paligid, nagbabaka sakaling may ibang tao sa lugar maliban sa kanila. Nakita niya ang dalawang caretaker na kasama nila sa bangka kagabi na nagsisimula na ring maglinis ng mga kalat di kalayuan. Agad siyang kumaway at sumigaw ulit. Mang Berto, Kuya Lito, tulong, may tao dito, dali. Mabilis na nagtakbuhan ang dalawang lalaki palapit sa kanya. Nang makita nila ang lalaking nakahandusay, nagkatinginan sila, parehong gulat. Naku po, sino kaya ito? Sabi ni Mang Berto habang maingat na nilalapitan ang lalaki. Mukhang inanad din ng bagyo, Berto. Tignan mo nga kung humihinga pa. Utos ni Kuya Lito. Maingat na itinihaya ni Mang Berto ang lalaki. Isang mukhang hindi pamilyar sa kanila. May katangkaran, medyo payat pero halatang dating maganda ang pangangatawan, may mga guhit ng muscles pa rin sa braso sa kabila ng mga sugat. Ang mukha nito, kahit may mga galos at putik, ay hindi maikakailang gwapo, matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mapupulang labi na ngayon ay medyo nanunuyo at may kaunting dugo sa gilid. May malaking sugat ito sa noo, malapit sa sentido, na dumudugo pa rin ng bahagya. Huminga pa, Lito, pero mahina, kumpirma ni Mang Berto. Kailangan natin siyang madala sa kubo agad. Nagmadali silang tatlo. Maingat na binuhat ni Mang Berto at Kuya Lito ang walang malay na lalaki, habang si Sofia ay sumusunod sa likuran, ang puso niya ay kumakabog na naman, hindi na sa takot, kundi sa pag-aalala at pagtataka. Sino ang lalaking ito? Saan siya nanggaling? Isa rin ba siyang biktima ng bagyo? Dinala nila ang lalaki sa loob ng maliit na kubo. Maingat siyang inihiga sa papag na kawayan kung saan natulog si Sofia kagabi. Agad na naghanap si Sofia ng malinis na damit mula sa mga ekstrang damit na dala ng mga caretaker, at maligamgam na tubig para linisin ang mga sugat nito. Si Mang Berto naman ay humanap ng mga halamang gamot sa paligid na alam niyang pwedeng ipantapal sa sugat sa noo. Habang nililinis ni Sofia ang mga galos sa braso at mukha ng lalaki gamit ang basang bimpo,
hindi niya maiwasang pagmasdan ito ng mabuti. Mukhang hindi ito ordinaryong mangingisda lang. Ang kutis nito, kahit nababad sa araw at alat, ay mukhang alagang-alaga dati. Ang mga kamay nito, kahit may kalyo, ay hindi kamay ng purong trabahador sa bukid o dagat. May kakaibang aura ito, kahit pa walang malay. Sino ka kaya? Mahinang bulong ni Sofia sa sarili. Nagising si Ethan sa ingay at pagkaabala. Nakita niya ang estrangherong lalaki na nakahiga sa papag, may mga sugat, at ang mommy niya na nag-aalaga dito. "Mommy, who is he po?" tanong ng bata, medyo takot na lumapit. Lumuhad si Sofia para magpantay sila ni Ethan. "Hindi ko alam, anak. Nakita namin siya sa labas, sa may beach. Nasaktan siya dahil sa malakas na bagyo kagabi. Kailangan natin siyang tulungan, okay?" Tumango si Ethan, ang takot ay napalitan ng awa. Lumapit siya ng kaunti sa papag. Ilang oras pa ang lumipas bago nagkamalay ang lalaki. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Una niyang nakita ang kisame na gawa sa pawid, pagkatapos ay ang mga mukha ni na Sofia, Ethan, Mang Berto, at Kuya Lito na nakapalibot sa kanya, lahat ay may pag-aalala sa mga mata. "Nasaan? Nasaan ako?" Mahinang tanong niya, ang boses ay paus at halatang nahihirapan. Hinawakan niya ang kanyang ulo, napangiwi sa sakit mula sa sugat sa noo. "Nasa Isla de Clara po kayo, sir," sagot ni Mang Berto. "Nakita ka namin sa dalampasigan kaninang umaga. Inanod ka siguro ng bagyo." Naguluhan ang lalaki. "Isla de Clara? Bagyo?" Tiningnan niya sila isa-isa, na para bang ngayon lang niya sila nakita. "Sino? Sino kayo?" Nagkatinginan sina Sofia at ang mga caretaker. "Ako po si Sofia, at ito po si Ethan, anak ko." Sila naman po sina Mang Berto at Kuya Lito, mga caretaker dito sa isla, paliwanag ni Sofia ng mahinahon. "Ikaw po, anong pangalan niyo? May pamilya po ba kayong kasama na kailangan naming kontakan?" Umiling ang lalaki, lalong kumunat ang noo sa pag-iisip, at pagkatapos ay bakas ang frustration at takot sa mukha nito. "Pangalan ko, pamilya?" Muli siyang umiling, mas malakas na ngayon, at may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko alam. Wala akong maalala." Amnesia. Iyon ang conclusion nilang lahat. Ang malakas na pagkakabagok marahil sa ulo nito ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang alaala. Kawawa naman. Walang pagkakakilanlan, walang maalala kung saan nanggaling, walang pamilyang mahahanapan. Dahil hindi nila alam ang pangalan niya, at kailangan siyang tawagin sa kung anuman, nagpasya si Mang Berto na bigyan siya ng pansamantalang pangalan. "Tutal, parang si Juan de la Cruz ka na walang kilala at walang maalala, di Juan na lang muna ang itawag namin sayo, pwede ba?" Suhestyon ni Mang Berto. Tumango lang ang lalaki, tila sumuko na. "Juan." Inulit niya ang pangalan, na parang sinusubukang namnamin kung bagay ba ito sa kanya. "Sige, Juan." Sa mga sumunod na araw, habang hinihintay nilang tuluyang gumaling si Juan at habang naghihintay din sila ng balita mula sa Maynila kung paano sila makakaalis sa isla, dahil nasira rin ang communication lines dala ng bagyo, si Juan ay nanatili sa pangangalaga ni Sofia. Ang dalawang caretaker ay bumalik na sa kanilang sariling mga kubo sa kabilang bahagi ng maliit na isla, pero regular silang dumadalaw para magdala ng pagkain o tumulong sa mga kailangan. Si Sofia, sa kabila ng kanyang mga alalahanin tungkol kay Don Eduardo at sa tunay na pakay nito, ay hindi magawang pabayaan si Juan. May kalooban siyang hindi kayang tumalikod sa taong nangangailangan. Tinanggap niya ito sa kanilang pansamantalang tahanan, ang maliit na kubo. Ibinahagi niya ang kanilang limitadong pagkain, inisikaso ang mga sugat nito, at sinubukang kausapin ito paminsan-minsan, nagbabaka sakaling may maalala ito. Si Juan, sa kabila ng kanyang pagkalito at ng blangkong isipan, ay nagpakita ng kabaitan at pagiging matulungin. Habang lumalakas siya, nagsimula siyang tumulong sa mga simpleng gawain sa bahay. Nag-iigib ng tubig mula sa poso na hindi kalayuan. Nagsisibak ng kahoy para sa lutuan. Nagkukumpuni ng mga sirang bahagi ng kubo na tinamaan ng bagyo. Palagi siyang tahimik, madalas nakangitinang.
Tipid, pero sa likod ng mga ngiting iyon, nakikita ni Sofia ang isang malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Isang uri ng kalungkutan na hindi maipaliwanag, na para bang may hinahanap siyang hindi niya alam kung ano. Si Ethan naman, mabilis na nakapalagayan ng loob si Tito Juan niya. Dahil walang ibang kalaro sa isla, si Juan ang madalas niyang kasama. Minsan, habang nilalagnat pa ng bahagya si Juan dahil sa impeksyon sa sugat, si Ethan mismo ang naglalagay ng cold compress sa noo nito. Masakit pa po, Tito Juan? Tanong ng bata, ang mga matay puno ng concern. Ngumiti si Juan, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata sa pagkakataong iyon, at ginulo ang buhok ni Ethan. Medyo na lang, Ethan. Salamat sa pag-aalaga mo, ha? Sa mga simpleng sandaling iyon, nakaramdam si Sofia ng kakaibang init sa kanyang puso. Ang estrangyerong lalaki na inanod ng alon ay unti-unti nang nagiging bahagi ng kanilang maliit na mundo sa islang iyon. Isang presensyang hindi inaasahan, pero sa gitna ng pagkalito at pag-aalala, ay nagbibigay din ng hindi maipaliwanag na kalinga. Ngunit kasabay nito, hindi pa rin maalis ang tanong sa isip ni Sofia, sino nga ba talaga si Juan? At ano ang mangyayari kapag bumalik na ang kanyang alaala? Kapit ka lang, Sofia. Medyo lubak tong daan, paalala ni Juan habang maingat niyang minamaneho ang hiniram nilang lumang motorsiklo ni Mang Berto. Mahigpit ang kapit ni Sofia sa baywang ni Juan, ang dibdib niya ay halos nakasandal na sa likod nito. Sa kabilang braso naman ay bitbit niya ang isang malaking bayong na puno ng mga niluto nilang pagkain, adobo, pansit, at isang tray ng leche flan, ambag nila para sa maliit na pista ng kalapit na barangay Mabini, ang pinakamalapit na munting komunidad sa islang iyon na medyo nakabawi na rin mula sa nagdaang bagyo. Si Ethan naman ay masayang nakaupo sa harapan ni Juan, ang maliliit na kamay ay nakahawak sa manibela, feeling driver daw. Ilang linggo na rin ang lumipas simula nang matagpuan nila si Juan. Medyo magaling na ang mga sugat nito, bagamat may peklat na naiwan sa kanyang noo. Ang alaala niya, gayunpaman, ay blanko pa rin. Pero sa kabila nito, si Juan ay naging katuwang na ni Sofia sa araw-araw. Hindi lang sa mga gawain, kundi maging sa pag-aalaga kay Ethan. Naging natural na ang presensya niya sa kanilang maliit na kubo, isang bagay na hindi inaasahan ni Sofia, pero hindi niya maitatangging nagdulot ng kakaibang gun sa buhay niya sa islang iyon. Habang bumabagtas sila sa medyo bako-bakong daan papunta sa barangay Mabini, hindi maiwasan ni Sofia na makaramdam ng, ano nga ba to? Comfort. Oo, comfort. Pero may kasama ring, kaba? Yung kuryenteng dumadaloy mula sa pagkakadikit ng katawan nila, ang amoy ng pawis ni Juan na may halong amoy ng dagat at araw, ang init ng katawan nito na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ano ba tong iniisip ko? Grabe ka, Sofia. Pinilig niya ang ulo, sinaway ang sarili. Helper mo lang siya. May amnesia. Huwag kang ano dyan. Pero mahirap pigilan ang mga sandaling hindi sinasadya. Yung mga titigan nilang nagtatagal ng ilang segundo kapag nag-aabutan ng plato o baso. Yung mga pagkakataong nagkakadikit ang mga kamay nila kapag sabay na may pupulutin. Yung mga ngiti ni Juan na dati tipid lang, pero ngayon, kapag sa kanya nakatingin, tila may ibang kahulugan. O baka naman, assuming lang siya. Malayo pa po ba, Tito Juan? Tanong ni Ethan mula sa harapan, pumuputol sa pagmumuni-muni ni Sofia. Malapit na tayo, champ. Amoy mo na ba yung mga pagkain sa fiesta? Pabirong sagot ni Juan, bahagyang lumingon kay Ethan. Sumengot singhot si Ethan. Opo, amoy barbecue. Yehey! Natawa silang dalawa ni Juan. Sa mga ganitong simpleng tawanan, sa mga sandaling parang isang normal na pamilya sila, lalong lumalalim ang pag-aalangan ni Sofia. Natatakot siyang masanay. Natatakot siyang umasa. Natatakot siyang mahulog? Imposible. Pagdating nila sa barangay Mabini, agad silang sinalubong ng ingay at sigla ng pista. Kahit simple lang ang barangay at halatang tinamaan din ng bagyo, hindi nawala ang diwa ng pagdiriwang. May mga makukulay na banderitas na nakasabit sa mga poste, may tugtog ng banda mula sa isang lumang speaker, may mga nagkalat na tindahan ng mga laruan, lobo, at syempre, mga pagkain.
Ang amoy ng inihaw na baboy at manok ay nangingibabaw sa hangin. Wow! Ang saya dito, Mommy, bulalas ni Ethan, agad bumaba ng motor at tumakbo papunta sa mga batang naglalaro ng habulan sa plaza. Ethan, dahan-dahan lang, sigaw ni Sofia, pero nakangiti. Nakakahawa ang saya ng bata. Hayaan mo na muna siya. Mukhang na-miss niya ang makipaglaro, sabi ni Juan, na ibinababa na ang bayong ng pagkain. May ngiti rin sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan si Ethan. Dinala nila ang pagkain sa bahay ng kapitan ng barangay, na siyang nangunguna sa pagdiriwang. Mainit silang tinanggap nito, lalo na't nabalitaan na rin ng mga taga roon ang tungkol sa estrangherong may amnesia na napadpad sa kubo ni Sofia. Salamat sa ambag ninyo, Sofia, Juan, sabi ni Kapitan Tonyo. Tamang-tama, medyo nauubusan na kami ng pansit. Nako, itong si Juan, mukhang mas malakas pa sa kalabaw namin ah. Ang bilis gumaling, biro pa nito, tinapak-tapik sa balikat si Juan. Ngumiti lang si Juan. Salamat po sa tulong nyo lagi, Kap. Habang nagkakainan at nagkakamustahan ang mga tao, si Sofia at Juan ay naupo sa isang sulok ng plaza, pinagmamasdan ang kasiyahan. Si Ethan naman ay sumali na sa mga palaro sa stage na inorganisa ng mga sangguniang kabataan. Mukhang enjoy na enjoy si Ethan, puna ni Juan. Tumango si Sofia, may ngiti sa labi. Oo nga, first time niya makaranas ng ganitong fiesta. Sa Maynila kasi, puro mall lang kami. May bahid ng lungkot sa huling sinabi niya, isang paalala ng dati nilang buhay, ng mga responsibilidad na naghihintay sa kanya pagbalik nila, kung makakabalik pa nga sila agad. Wala pa ring balita mula kay Don Eduardo o sa mga tauhan nito. Masaya dito, sabi ni Juan, ang tingin ay nasa malayo, tila may hinahanap sa mga alaala na hindi niya mahanap. Pakiramdam ko, parang pamilyar ang ganitong kasiyahan. Yung mga tugtog, yung mga tao, napabuntong hininga siya. Siguro, dati, mahilig din ako sa fiesta. Naawa si Sofia. Hinawakan niya ang braso nito nang hindi namamalayan. Sigurado ako, Juan. At sigurado rin ako, may nag-aalala at naghahanap na sayo ngayon. Napatingin si Juan sa kamay ni Sofia na nasa braso niya, pagkatapos ay sa mga mata ni Sofia. Nagtagalang titigan nila. Sa pagkakataong iyon, walang ibang tao sa paligid nila, tanging sila lang dalawa ang nag-uusap sa pamamagitan ng mga matang puno ng mga tanong na hindi masabi ng bibig. Naramdaman ni Sofia ang init na umakyat sa kanyang pisngi. Grabe, Sofia. Umayos ka nga. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, napaiwas ng tingin, at biglang napatuon ang pansin sa hawak niyang baso ng soft drink na halos wala ng laman. Si Juan naman, tila nagising din sa pagkakatulala. Umubo siya ng bahagya, at tumingin din sa ibang direksyon. Pero may naiwang bakas ng, ano nga ba? Pagkalito, o baka naman, interes. Hindi masabi ni Sofia. Ang awkward ng atmosphere, grabe. Kukuha lang ako ng tubig, sabi ni Sofia, tumayo agad para lang makalayo sandali, para mahimasmasan. Sige, mahinang sagot ni Juan, hindi tumitingin sa kanya. Habang papunta si Sofia sa water station, hindi niya mapigil ang hawakan ng dibdib niya. Ang lakas ng kabog. Ano ba tong nararamdaman ko? Nababaliw ka na ba, Sofia? Kakakilala niyo lang. At may amnesia pa siya. Hindi mo alam kung sino siya talaga. Pero kahit anong saway niya sa sarili, hindi niya maalis ang imahe ng mga mata ni Juan kanina, yung paraan ng pagtitig nito na parang may nakikita itong kakaiba sa kanya. Sakto namang pagsapit ng dilim, nagsimula na ang programa sa stage. May mga nagsayawan, may kumanta, at syempre, ang pinakahihintay ng mga bata, ang mga palaro na may premyo. Tuwang-tuwa si Ethan na sumali sa pahabaan ng pag-hep-hep hooray. Kitang-kita ni Sofia mula sa kinatatayuan niya kung gaano kasigla ang anak. Napangiti siya. Kahit papaano, sa kabila ng mga nangyari, nagiging masaya naman si Ethan dito. Maya-maya, tinawag ang mga bata para sa isang singing contest. Medyo nahihiya pa si Ethan nung una, pero sa pangungumbinsi ng mga bagong kalaro, umakyat din ito sa stage. Nang tanungin siya ng MC kung anong kakantahin niya, buong ningning itong sumagot, Bahay Kubo po.
Natawa ang mga tao. Pinalakpakan nila si Ethan. At kumanta nga ito, medyo sintanada sa umpisa, pero puno ng kumpiyansa. Habang kumakanta, paling-galinga ito sa audience, hinahanap sila ni Sofia. Nang makita sila, kumaway ito. At pagkatapos, sa kalagitnaan ng kanta, bigla itong sumigaw sa mikropono, hindi kasama sa lyrics, Tatay Juan, halika po rito. Natigilan ang lahat, pati si Sofia, nanigas sa kinatatayuan. Tatay Juan, saan nakuha ni Ethan yun? Hindi niya kailanman tinawag na tatay si Juan. Tito Juan lang ang tawag niya dito. Nakita niyang napatingin din ang mga tao kay Juan, nakatabi niya lang. Si Juan, halatang nagulat din. Bahagyang namula ang mukha nito, napakamot sa batok, at hindi alam ang gagawin. Ngumiti lang ito ng alanganin at kumaway pabalik kay Ethan. Naramdaman ni Sofia na parang gusto niyang mahimatay sa hiya at kaba. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Na mag-asawa sila? Na si Juan ang ama ni Ethan? Mabilis siyang umiling sa sarili. Hindi, bata lang si Ethan. Baka nadulas lang. O baka nakikita niya si Juan bilang isang father figure. That thought scared her even more. Masyado nang nagiging attached si Ethan. Masyado na silang nagiging pamilya. Pagkatapos ng kanta ni Ethan, na nanalo ng consolation prize na isang malaking lollipop, nagsimula ng magpaputok ng fireworks ang barangay bilang hudyat ng pagtatapos ng fiesta. Ang mga makukulay na ilaw ay sumabog sa madilim na kalangitan, lumilikha ng magagandang hugis at liwanag. Wow! Fireworks, sigaw ni Ethan, tumatakbo palapit sa kanila ni Juan, ang matay nakatutok. Sa langit. Ang ganda, no? Sabi ni Juan, ginulo ang buhok ni Ethan. Nakitang mas maganda ang view sa medyo gilid ng plaza, kung saan hindi masyadong matao at walang mga puno na nakaharang, nag-aya si Juan. Tara, doon tayo sa may gilid. Mas klaro doon. Sumunod si Sofia, buhat-buhat pa rin ang pinaghalong hiya at kaba dahil sa Tatay Juan incident kanina. Si Ethan naman ay nauna nang tumakbo papunta sa lugar na tinuro ni Juan. Nang makarating sila doon, sa isang medyo madilim na sulok ng plaza, kung saan ang tanging liwanag lang ay nanggagaling sa mga sumasabog na paputok sa itaas, tumayo silang tatlo, nakatingala. Ang bawat pagsabog ng kulay sa langit ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanilang mga mukha. Si Ethan, sa sobrang excitement, ay pumalakpak pa sa bawat malakas na putok. Si Sofia naman, kahit namamangha sa ganda ng fireworks, ay hindi mapakali. Ramdam niya ang presensya ni Juan sa tabi niya, ang init na nagmumula dito. Nakatingala rin ito, pero paminsan-minsan, nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya. Ang ganda pala ng fireworks kapag malapitan, no? Basag ni Sofia sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa, habang si Ethan ay abala pa rin sa paghanga. Tumango si Juan, ang mga matay nakatuon pa rin sa langit, pero ang ngiti sa labi ay tila para kay Sofia. Oo, parang magic, muling katahimikan. Tanging ang mga malalakas na pagsabog mula sa itaas at ang hiyawan ng mga tao sa di kalayuan ang maririnig. Hanggang sa isang partikular na malaki at makinang na fireworks ang sumabog, isang hugis pusong kulay pula. Sakto sa sandaling iyon, dahan-daang lumingon si Juan kay Sofia. Ang mga mata nito, sa panandaliang liwanag ng pulang paputok, ay tila nangungusap. May pag-aalinlangan, may tanong, pero higit sa lahat, may hindi maipaliwanag na emosyon na ngayon lang nakita ni Sofia. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya nakaiwas ng tingin. Para siyang na-hypnotize sa mga matang iyon. Ang puso niya'y kumakaripas na naman ng takbo. At pagkatapos, dahan-dahan, marahan, lumapit ang mukha ni Juan sa kanya. Nakita niya ang paglunok nito, ang bahagyang panginginig ng labi nito. Hindi siya umalis, hindi siya umatras, para siyang napako sa kinatatayuan. At sa ilalim ng kumukuti-kutitap na liwanag ng mga huling paputok, sa isang sulok ng maingay na plaza, sa gitna ng kasiyahan ng pista, ang mga labi ni Juan ay dumampi sa mga labi niya. Isang halik, hindi ito madiin, hindi mapusok. Marahan lang, magaan. Isang simpleng paglapat ng mga labi. Pero para kay Sofia,
Ang epekto nito ay kasanlakas ng pinakamalakas na paputok na sumabog sa kalangitan. Isang pagsabog ng kuryente, ng init, ng kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Napatigil ang mundo niya. Tanging ang init ng labi ni Juan at ang kabog ng sarili niyang dibdib ang kanyang nararamdaman. Tumagal lang ito ng ilang segundo. Siya ang unang umiwas, bahagyang itinulak palayo si Juan, gulat at naguguluhan. Juan, mahina lang ang pagkakasabi niya, halos pabulong. Si Juan, mukhang nagulat din sa sariling ginawa, ay napaatras. Ang mga mata nito'y puno ng pagkalito at pagsisisi. Sofia, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nadala lang siguro ako. Hindi makapagsalita si Sofia. Tumingin siya kay Ethan, na buti na lang ay abala pa rin sa panonood ng mga natitirang paputok at walang kamalay-malay sa nangyari sa likuran niya. Ibinalik niya ang tingin kay Juan, na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang kilig na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng takot. Isang pamilyar na takot. Ang takot na muling magtiwala. Ang takot na muling masaktan. Ang takot sa damdaming bigla na lang nabuhay sa puso niyang matagal nang natutulog. Uwi na tayo, yun lang ang naisagot ni Sofia, ang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa pinaghalong emosyon na nag-uunahan sa loob niya, gulat, kilig, takot, pagkalito. Tumango lang si Juan, hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Ang kaninang saya at sigla mula sa fiesta ay biglang naglaho, napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tinawag nila si Ethan, na medyo nagtaka pa kung bakit bigla silang uuwi gayong may mga nagkakantahan pa sa plaza, pero dahil inaantok na rin, sumunod na lang ito. Ang biyahe pabalik sa Kubo sakay ng motorsiklo ay kabaligtaran ng biyahe nila papunta kanina. Kung kanina ay may tawanan at kwentuhan, ngayon ay puro katahimikan lang. Si Ethan, napagod na sa kakalaro, ay nakatulog agad sa harapan ni Juan. Si Sofia naman, nakakapit pa rin sa baywang ni Juan, pero ngayon ay may distansya na, hindi na kasing lapit ng kanina. Bawat lubak na nadaanan nila ay nagpapaalala sa kanya ng pagkakadikit ng kanilang mga katawan kanina, at kasabay noon, ang alaala ng halik. Naramdaman ni Sofia ang tensyon sa katawan ni Juan. Matigas ang mga balikat nito, at ang pagmamaneho nito ay tila mas mabilis, na parang gusto na ring makarating agad sa destinasyon. Walang nagsasalita, tanging ang ugong lang ng motor at ang mga tunog ng kuliglig sa gabi ang maririnig. Sa bawat segundong lumilipas, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Sofia. Pagdating nila sa Kubo, maingat na ibinaba ni Juan si Ethan mula sa motor. Agad itong kinarga ni Sofia at dinala sa loob para ihiga sa kanilang natutulugang banig. Pagbalik niya sa labas, nakita niyang nakatayo lang si Juan sa tabi ng motor, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa madilim na dagat sa di kalayuan. Juan, nagsimula siyang magsalita, hindi alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang itanong kung bakit. Gusto niyang sabihin na hindi dapat. Gusto niyang, hindi niya alam. Humarap si Juan, pero ang mukha nito'y nasa anino, hindi gaanong makita ang ekspresyon. Sofia, pasensya ka na talaga kanina, ulit nito, ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. It won't happen again. Pangako. Tumango lang si Sofia, hindi pa rin makatingin. Sige, magpahinga ka na. Hindi na naghintay ng sagot si Juan. Kinuha nito ang isang manipis na kumot at unan mula sa loob ng kubo at naglatag sa labas, sa may maliit na beranda. Naiintindihan ni Sofia, mas mabuti na sigurong may distansya muna sila. Pumasok si Sofia sa loob ng kubo, isinara ang pinto na gawa sa kawayan, at naupo sa tabi ng natutulog na si Ethan. Sa liwanag ng gasera, pinagmasdan niya ang payapang mukha ng anak. Si Ethan ang buhay niya. Ang rason kung bakit siya lumalaban. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-ingat. Hinawakan niya ang kanyang mga labi. Ramdam pa rin niya ang anino ng halik ni Juan. Ang lambot, ang init, ang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Hindi niya maitatanggi, may naramdaman siya. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot mula nang iwan siya ng ama ni Ethan.
Isang bagay na ipinangako niyang hindi na niya hahayaang maramdaman ulit. Pero bakit? Bakit ngayon? At sa kanya pa? Si Juan. Isang estranghero. Isang lalaking walang nakaraan, walang pagkakakilanlan. Paano kung may asawa pala siya? May pamilyang naghihintay sa kanya? Paano kung pagbalik ng alaala niya, hindi pala siya ang tipo ng lalaking gusto ni Sofia? O mas malala, paano kung masama pala siyang tao? At yung halik, ano ang ibig sabihin nun? Nadala lang ba talaga siya ng emosyon? Ng ganda ng fireworks? Ng alak na nainom niya ng kaunti sa fiesta? O mayroon ba talagang something? Napailing siya. Ang tanga mo, Sofia. Assuming ka na naman. Pero hindi niya mapigil ang isipin ang mga titig nito, ang mga ngiti, ang pagiging maalaga nito hindi lang sa kanya, kundi lalo na kay Ethan. Yung pagtawag ni Ethan ng Tatay Juan kanina. Isang pagkakamali lang ba yun ng bata, o may nakikita na rin si Ethan na hindi niya gustong aminin sa sarili? Napabuntong hininga siya ng malalim. Ang gulo ng isip niya. Ang gulo ng puso niya. Sa isang banda, may parte sa kanya na natutuwa sa presensya ni Juan. Nakakagaan ng loob na may katuwang siya, may kasama sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa islang ito. May parte sa kanya na naa-appreciate ang kabaitan nito, ang pagiging maalaga, ang pagiging Juan nito. Pero sa kabilang banda, nandyan ang takot. Ang takot na masanay. Ang takot na umasa. Ang takot na pinapaikot lang siya ng sitwasyon. Ang takot na sa oras na bumalik ang alaala ni Juan, o sa oras na makabalik na sila sa Maynila, lahat ng ito ay maglalaho na parang bula. At may iwan na naman siyang mag-isa, marahil ay mas sugatan pa kaysa dati. Hinaplos niya ang pisngi ni Ethan. Para sa'yo, anak, mag-iingat si mommy. Hindi pwedeng basta-basta na lang ulit. Tumayo siya at dahan-daang lumapit sa maliit na bintana ng kubo, sumilip sa labas. Nakikita niya ang anino ni Juan na nakaupo pa rin sa beranda, nakatanaw pa rin sa madilim na dagat. Hindi ito gumagalaw. Ano kaya ang iniisip nito? Nagsisisi ba talaga ito sa nangyari? O baka naman, nalilito rin ito tulad niya. Napahawak siyang muli sa kanyang labi. Hindi niya may kakaila ang epekto ng halik na iyon. Parang may gripo na nabuksan sa loob niya, isang daloy ng damdamin na matagal nang natuyot at kinalawang. Ang kilig, ang kaba, ang init, lahat ng iyon ay pamilyar, pero kasabay nito ay nakakatakot. Dahil alam niya kung anong kasunod. Alam niya ang sakit kapag ang init ay biglang nanlamig, kapag ang kilig ay napalitan ng pait. Tama na, Sofia, saway niya ulit sa sarili. Wala lang yun. Isang pagkakamali. Isang sandali ng kahinaan. Pero kahit anong pilit niyang ikondisyon ang isip niya, ang puso niya ay tila may ibang sinasabi. Tumitibok ito sa ibang ritmo, isang ritmong matagal na niyang hindi narinig. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Ang muling pagtibok nito para sa maling tao o sa maling pagkakataon. Bumalik siya sa tabi ni Ethan, humiga, at niyakap ang anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit wanawaglit ang imahe ni Juan, ang alaala ng halik, ang nagbabadyang damdamin sa kanyang puso. Pero kahit sa pagpikit, naroon pa rin. Ang init, ang kaba, ang simula ng isang bagay na hindi niya alam kung dapat ba niyang salubungin o takbuhan. Kinabukasan, nagsimula siyang matakot. Hindi sa kung anong pwedeng gawin ni Juan, kundi sa sarili niyang damdamin na muling nabubuhay. Ang damdaming akala niya ay matagal nang patay, ngayon ay nagpaparamdam, nagbabantang muling sumibol sa tigang niyang puso. At hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ito. Ang araw ay nagsimula ng payapa, kabaligtaran ng unos na namuo sa puso ni Sofia mula pa ng nagdaang gabi. Pilit niyang iwinaksi ang alaala ng halik, ang kaba, ang mga tanong. Itinoon niya ang sarili sa pag-aasikaso kay Ethan at sa mga mumunting gawain sa kubo. Si Juan naman, halatang umiiwas din. Tahimik lang itong kumilos, tumulong sa pagsisibak ng kahoy at pag-iigib ng tubig, pero ang mga mata nito'y hindi na nagtatangkang salubungin ang mga mata niya. May unspoken agreement sa pagitan nila, kalimutan ang nangyari, bumalik sa dati. Pero kaya ba? Hapon na nang maisipan ni Juan na maglaro sila ni Ethan sa dalampasigan.
Kailangan daw nilang i-enjoy ang araw habang maganda pa ang panahon. Pumayag si Sofia, masaya siyang makita na kahit papaano'y sinusubukan pa rin ni Juan na maging normal para kay Ethan, kahit naramdam niya ang pader na biglang itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Nagtatakbuhan sina Juan at Ethan sa buhanginan, naghahabulan ng mga alon na umaabot sa pampang. Nagtatayuan sila ng mga sandcastle na agad ding ginigiba ng mga paa ni Ethan sa tuwa. Tawa ng tawa ang bata, at si Juan, sa mga sandaling iyon, ay tila nakakalimutan din ang bigat na dala ng nawawala niyang pagkatao. Nakangiti ito habang karga-karga si Ethan at paikot-ikot sila. Si Sofia, nakaupo sa isang malaking driftwood sa di kalayuan, ay pinapanood lang sila. May ngiti sa kanyang labi, pero may kirot pa rin sa puso. Ang saya na nakikita niya sa pagitan ni Tito Juan at ni Ethan ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis maaaring maging komplikado ang lahat. Hanggang kailan kaya ito? Tanong niya sa sarili. Sa gitna ng kanilang paglalaro, natamba si Ethan sa buhanginan habang naghahabulan sila. Hindi naman ito nasaktan, bagkus ay humalakhak pa ito ng malakas. Lumapit si Juan para tulungan itong tumayo. Okay ka lang, champ? Tanong ni Juan, nakangiti pa rin, habang pinapagpegan ang buhangin sa damit ni Ethan. Okay lang po, Tito Juan. Ang saya, sagot ni Ethan, humahajijat pa. Pagkatapos, sa kanyang pagiging inosente, bigla itong nagtanong, tinitingnan ng peklat sa noo ni Juan. Tito Juan, bakit po kayo nagkasugat dyan? Nahulog din po ba kayo? Ang simpleng tanong ng bata. Isang tanong na walang mali siya. Pero para kay Juan, ang mga salitang nahulog at sugat ay tila mga susing nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Bigla siyang natigilan, nanigas. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkunot ng noo. Napahawak siya sa kanyang sentido, doon mismo sa may peklat. Isang matinding sakit ang biglang kumirat, parang may pumupukpok sa loob ng bungo niya. Arg! Napadaing siya ng malakas, napaluhod sa buhanginan. Napapikit siya ng mariin. Nagulat si Ethan. Tito Juan, okay lang po kayo? Lumapit ito, hinawakan ang braso ni Juan, bakas ang pag-aalala sa mukha. Napatayo si Sofia mula sa kinauupuan, agad na naramdaman ang kaba. Juan, anong nangyayari? Tumakbo siya palapit sa kanila. Pero si Juan ay tila wala na sa kasalukuyan. Ang sakit sa ulo niya ay hindi lang basta sakit. Kasabay nito ang mga nag-uunahang imahe na biglang bumahas sa kanyang isipan, mabilis, magulo, nakakalito. Mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Isang malaking bahay, isang babaeng umiiyak, galit, sigawan, isang bangin, hangin, takot, Isabela. Isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa isip niya. Isabela. Sino si Isabela? Bakit ang sakit-sakit kapag naiisip niya ang pangalang iyon? At pagkatapos, mas malinaw na mga imahe. Isang bangin nga, malakas ang hangin, gabi noon, o madaling araw. Madilim, may babaeng nakatayo sa gilid ng bangin. Umiiyak, sumisigaw. Siya ba si Isabela? Lumapit siya dito. Pinipilit niya itong kausapin, pigilan. Pero nagpupumiglas ito. May iba pang tao. Isang anino. Isang boses ng babae na pamilyar. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, kaninong boses iyon? Hindi niya maalala. Tapos, ang pinakamasakit na imahe. Ang pagtalon. Ang sigaw. Hindi niya sigaw. Sigaw ng babae. Sigaw ni Isabela. Ang mabilis na pagkawala nito sa dilim. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ang pagkasuklem. Ang galit. Napahawak si Juan, hindi, si Alexander na ngayon, sa kanyang ulo, napasigaw sa sakit at sa bigat ng mga alaala na bumabalik. Para siyang nalulunod. Juan, ano ba? Niyuyugyug na siya ni Sofia, nanginginig na rin sa takot. Hindi niya alam ang gagawin. Dahan-daang iminulat ni Alexander ang kanyang mga mata. Pero hindi na ito ang mga mata ni Juan na puno ng kabaitan at pagkalito. Ang mga matang nakatingin ngayon kay Sofia ay nanlilisik. Puno ng sakit, ng hinanakit, at ng isang matinding galit na matagal nang naipon sa loob niya. Nakita niya si Sofia, ang kapatid ni Isabela.
Ang babaeng nasa tabi ni Isabela bago ito mawala. Ang babaeng sinisisi niya sa lahat. Siya ang dahilan. Iyon ang tumatakbo sa isip niya. Ang mga taon ng pagkawala, ang amnesia, ay hindi nabura ang galit na itinanim ng trahedyang iyon sa puso niya. Ngayon, mas matindi pa ito dahil sa mga linggo ng pagkukunwari, ng pagiging siwan, ng pagiging malapit sa babaeng ito na siyang ugat ng kanyang pagdurusa. Alexander. Nasabi niya ang sariling pangalan, hindi bilang tanong, kundi bilang kumpirmasyon. Ang boses niya, hindi na boses ni Juan. Mas malamig, mas matigas, natigilan si Sofia. Alexander? Sino si Alexander? Tumayo si Alexander mula sa pagkakaupo, itinulak palayo ang kamay ni Ethan na nakahawak pa rin sa braso niya. Napaurong si Ethan, natakot sa biglang pagbabago ng Tito Juan niya. Humarap si Alexander kay Sofia, ang mga matay parang mga punyal na tumutusok sa kanya. Ikaw, simula niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Napakunot ang noo ni Sofia. Hindi niya maintindihan. Anong sinasabi mo, Juan? Anong kasalanan? Huwag mo akong tawaging Juan, sigaw niya, na ikinagulat lalo ni Sofia at ikinaiyak na ni Ethan. Ako si Alexander, Alexander Velarde. At ikaw, dinuro niya si Sofia, ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Isabela. Kung bakit nasira ang buhay ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sofia. Ang pangalang Velarde, ang pangalan ni Don Eduardo. Si Juan ay si Alexander Velarde. Ang nawawalang anak ni Don Eduardo, at si Isabela, ang kapatid niya, ang dating fiancé ni Alexander, ang mga alaala ng nakaraan, ang trahedyang pilit niyang ibinabaon, ay biglang bumalik din sa kanya. Ang pagkamatay ni Isabela, ang mga akusasyon noon, ang sakit, hindi, umiling si Sofia, nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kasalanan. Sinungaling, sigaw ni Alexander. Ang sakit at galit na nararamdaman niya ay hindi na niya makontrol. Nandoon ka, nakita kita, hinayaan mo siyang tumalon. Baka nga itinulak mo pa siya? Hindi totoo yan, sigaw pabalik ni Sofia, nasasaktan sa mga akusasyon. Mahal ko ang kapatid ko. Bakit ko gagawin yon? Dahil inggit ka, dahil gusto mo ako. Nakita ko kung paano ka tumingin sa akin noon pa man, sambat ni Alexander, ang mga salita'y puno ng kamandag, mga salitang dala ng kanyang sariling pagkalito at sakit noong mga panahong iyon. Napatikip ng bibig si Sofia, hindi makapaniwala sa naririnig. Ang lalaking kahalikan niya lang kagabi, ang lalaking tinuring na Tatay Juan ng anak niya, ay siya palang Alexander Velarde na puno ng galit at pagkamuhi sa kanya. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalaga, ang lahat ng mga sandaling nagsimula ng magpatibok ulit sa puso niya, lahat ay kasinungalingan lang pala? O isang produkto lang ng amnesia? Ang sakit, grabe ang sakit, para siyang pinagtaksilan ng paulit-ulit. Tumingin si Alexander kay Ethan, na umiiyak na sa isang tabi, takot na takot sa sigawan nila. Nakita niya ang mukha ng bata. Ang apelyido nito, Velarde. Isang desisyon ang mabilis na nabuo sa isip niyang gulong-gulo pa rin ng bumalik na alaala at ng matinding emosyon. Hindi niya pwedeng hayaan ang batang ito sa babaeng sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang minamahal. Lumakad siya papunta kay Ethan. Huwag, sigaw ni Sofia, hamarang siya sa dadaanan ni Alexander. Huwag mong lalapitan ang anak ko. Anak mo, mapait na tumawa si Alexander. Velarde ang apelyido niya. Baka nga anak ko pa siya na hindi ko alam? O pamangkin ko, pero siguradong hindi siya dapat mapunta sa isang katulad mo? Hinawi siya ni Alexander. Malakas, napaupo si Sofia sa buhanginan. Mabilis na lumapit si Alexander kay Ethan at binuhat ito. Nagpumiglas si Ethan, umiiyak, tinatawag ang kanyang ina. Mommy, Mommy, Ethan, anak, sinubukang tumayo ni Sofia, pero nanginginig ang mga tuhod niya. Alexander, parang awa mo na. Huwag mong kunin ang anak ko. Akin siya, akin lang siya. Pero si Alexander, bingi na sa galit at sakit. Hawak niya ng mahigpit si Ethan na nagpupumiglas pa rin.
Tinalikuran niya si Sofia na humahagulgol sa buhanginan. Sinira mo ang buhay ko, sabi niya, hindi lumilingon. Hindi ko hahayaang sirain mo pa pati ang buhay ng batang ito. Naglakad siya palayo, dala-dala ang umiiyak at nagpupumiglas na si Ethan, patungo sa direksyon kung saan niya naaalala ang daan papunta sa lumang pantalan ng isla. Iiwan niya si Sofia. Iiwan niya ang babaeng ito na nagbalik ng pinakamasasakit niyang alaala. Naiwan si Sofia sa dalampasigan, nakaluhod, pinapanood ang papalayong figure ni Alexander at ng kanyang anak. Ang puso niya ay parang pinupunit. Ang sakit ng mga akusasyon, ang sakit ng pagtataksil, at higit sa lahat, ang sakit ng posibilidad na mawala sa kanya si Ethan, lahat ay bumuhos ng sabay-sabay. Hindi na niya napigilan ang malakas na paghagulgol. Niyakap niya ang sarili, nanginginig sa iyak at sa sakit. Paulit-ulit niyang binubulong sa hangin. Ang mga salitang hindi marinig ni Alexander, mga salitang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nagdurugong puso. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinadya. Ang dating paraiso na Isla de Clara ay naging isang impyerno para kay Sofia. Ang lalaking dumating mula sa alon, ang lalaking nagbigay ng panandaliang pag-asa at kilig, ay siya rin palang magbabalik ng pinakamasakit niyang nakaraan at magdadala ng panibagong pagdurusa. Muli, siya ay naiwang mag-isa, wasak, at nagdurugo. Ang mga paa ni Alexander ay parang may sariling isip na naglakad palayo, papalayo sa babaeng sumisira di umano sa kanyang mundo, papalayo sa dalampasigang pinangyarihan ng pagbabalik ng kanyang masakit na alaala. Mahigpit ang hawak niya kay Ethan, na patuloy pa rin sa pag-iyak at pagpupumiglas. Ang munting mga kamao nito ay tumatama sa kanyang dibdib, ang mga sigaw nito ng, "Mommy," ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang tainga, pero pilit niyang isinasantabi. Ang galit, ang hinanakit, ang matagal ng kirot, iyon ang nangingibabaw. Kailangan niyang ilayo ang bata. Kailangan niyang, hindi niya alam. Gulong-gulo ang isip niya. Narating niya ang lumang pantalan sa kabilang dulo ng maliit na cove, ang lugar kung saan sila unang dumaong nina Sofia pagkatapos ng bagyo. Walang katao-tao, tanging ang mga sirang bangka na iniwan ng bagyo at ang malalakas pa ring hampas ng alon sa mga poste ng pantalan ang naroon. Saan siya pupunta? Paano sila aalis? Bitawan niyo po ako. Gusto ko kay Mommy, sigaw ni Ethan, sinusubukang kumawala. Tumigil ka, sigaw pabalik ni Alexander, ang frustration ay lalong tumitindi. Naitayo niya si Ethan sa sahig ng pantalan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata, takot sa kanya. Sa kanya na ilang oras lang ang nakalipas ay tinatawag nitong, Tito Juan. Nasaktan siya sa nakita niya, pero mas nangingibabaw pa rin ang galit. Hindi ka babalik sa kanya. Naiintindihan mo, sabi niya, lumuhad para magpantay sila, pero ang tono niya ay matigas pa rin. Umiling-iling si Ethan, humahagulgol. Ayaw ko po sa inyo. Bad kayo. Si Mommy ang gusto ko. Kasasabi pa lang yun ni Ethan nang marinig nila ang ugong ng papalapit na helicopter. Napatingala si Alexander. Isang puting chopper, pamilyar ang logo na nakapinta sa gilid nito, ang dahan-daang bumababa mula sa kalangitan, papalapit sa may kapatagan malapit sa pantalan. Si Papa? Agad niyang naisip. Paano? Nang tuluyang lumapag ang helicopter, bumukas ang pinto nito at mabilis na bumaba si Don Eduardo, kasunod ang dalawang naka-unipormeng lalaki. Ang mukha ng matanda ay hindi may pinta, may pag-aalala, may pagtataka, at nang makita niya si Alexander na hawak si Ethan na umiiyak, may biglang pagkunot ng noo. Alexander, anong nangyayari dito? Tanong ni Don Eduardo. Ang boses ay mahinahon pero may bigat, papalapit sa kanila. Agad na lumapit si Ethan sa lolo nito, na hindi pa man niya formal na nakikilala bilang lolo, at yamakap sa mga binti nito, humahagulgol. Lolo, si Tito Juan po, naging bad siya, sumbong ng bata sa gitna ng mga hikbi. Napatingin si Don Eduardo kay Alexander, naghihintay ng paliwanag. Nakita niya ang galit sa mga mata ng anak, ang peklat sa noo nito, ang gusot nitong damit. Nakita niya ang binatang matagal niyang hinanap, pero hindi ito ang inaasahan niyang reunion. Papa, sabi ni Alexander, ang boses ay garalgal. Naalala ko na ang lahat. Si Isabela,
At siya, may pait niyang sabi, itinuturo ang direksyon kung nasaan si Sofia kanina. Kasalanan niya ang lahat, Papa. Huminga ng malalim si Don Eduardo. Tiningnan niya si Ethan na nakayakap pa rin sa kanya, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Alexander. May lungkot sa mga mata ng matanda. Anak, mahinahon niyang sabi. Alam kong masakit ang nangyari kay Isabela. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Pero hindi mo alam ang buong kwento. Kumunat ang noo ni Alexander. Anong ibig niyong sabihin, Papa? Nakita ko. Nandoon ako. Hinayaan lang siya ni Sofia. Umiling si Don Eduardo. Iniabot niya si Ethan sa isa sa mga tauhan niya. Dalhin niyo muna siya sa chopper. Pakalmayin niyo. Sinunod naman ito ng tauhan. Humarap muli si Don Eduardo kay Alexander. Mula sa bulsa ng kanyang polo barong, may kinuha siyang isang lukot at medyo naninilaw ng sobra. Isang sulat. Matagal ko nang itinago ito, Alexander, sabi ng matanda, ang boses ay may halong pagsisisi. Sulat ni Isabela, para sa iyo. Isinulat niya ito ilang araw bago ang aksidente. Iniwan niya ito sa kwarto niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito naibigay sa iyo noon. Siguro dahil bata ka pa, o siguro dahil natakot akong lalo kang masaktan. O baka, gusto ko ring may masisi. Umamin ang matanda sa sariling kahinaan. Pero ngayon, kailangan mo nang malaman ang totoo. Iniabot ni Don Eduardo ang sulat kay Alexander. Nag-aalangan pa itong kunin ni Alexander. Tinitigan niya ang sulat, pagkatapos ay ang kanyang ama. Anong katotohanan ang sinasabi nito? Sa huli, kinuha niya ang sulat. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang sobra. Ang pamilyar na sulat kamay ni Isabela ang tumambad sa kanya. Ang bawat letra ay tila may dalang kuryente na gumagapang sa kanyang mga daliri. Mahal kong Alexander, pagsisimula pa lang, parang may bumikig na sa lalamunan niya. Kung nababasa mo ito, malamang ay wala na ako. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako sa gagawin ko, pero hindi ko na kaya. Hindi mo kasalanan. Walang may kasalanan. Matagal na akong may dinadalang hindi ko maintindihan dito sa loob ko. Isang lungkot na kahit anong pilit kong labanan, ay laging bumabalik, mas malakas, mas madilim. Sinubukan kong maging masaya para sa'yo, para kay Papa, para sa pamilya natin. Pero ang hirap pala kapag ang kalaban mo ay ang sarili mong isip. Si Sofia, mahal na mahal ko ang kapatid ko, Alexander. Alam kong minsan, naiisip mong naiinggit siya sa akin, o may gusto siya sa'yo. Pero hindi totoo yun. Siya ang laging nandyan para sa akin. Siya ang nakakakita ng mga luhang pilit kong tinatago. Siya ang sumusubok na hilahin ako pabalik sa liwanag, kahit na ako mismo ang tumutulak sa kanya palayo. Huwag mo siyang sisisihin, parang awa mo na. Sinubukan niya. Ginawa niya ang lahat. Ang desisyon kong ito, akin lang ito. Pagod na ako, Alexander. Pagod na akong lumaban sa dilim na bumabalot sa akin. Gusto ko lang magpahinga. Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan. Sana mahanap mo ang kaligayahan mo. At sana, mapatawad mo ako. Nagmamahal, bawat salita ay parang mga dagok sa dibdib ni Alexander. Ang mga luha ay kusal ng tumulo mula sa kanyang mga mata, hindi na niya napigilan. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng inakala niyang biktima ng inggit at kataksilan, ay biktima pala ng sarili nitong panloob na laban. Isang laban na hindi niya nakita, o piniling hindi makita noon. At si Sofia, ang babaeng sanisi niya, tinawag na sinungaling, itinulak, siya pala ang kasama ni Isabela sa pinakamadidilim nitong sandali. Siya pala ang sumubok na tumulong. Ang bigat. Sobrang bigat ng pagsisisi na dumagan sa kanya. Ang mga taon ng galit, ng pagkamuhi, ng pagtakas sa alaala, lahat ay dahil sa maling akala. Sinisi niya ang maling tao. Nasaktan niya ang taong dapat sana'y dinamayan din niya sa pagkawala ni Isabela. Sofia, nasambit niya ang pangalan nito, puno ng pagsisisi. Napatingin siya sa kanyang ama, na tahimik lang na nakamasid sa kanya, ang mga matay may awa. Kailangan ko siyang puntahan, Papa, sabi ni Alexander, ang boses ay basag. Pinunasan niya ang mga luha, pero patuloy pa rin itong dumadaloy.
Tumango si Don Eduardo. Sige, anak. Pero mag-iingat ka. Sakto namang nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi malakas na bagyo tulad ng dati, pero isang malamig at tuloy-tuloy na ulan, na para bang nakikidalamhati o naghuhugas ng mga kasalanan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alexander. Tumakbo siya palayo sa pantalan, pabalik sa gubat-gubat na daan patungo sa kubo ni Sofia. Ang ulan ay mabilis na nagpabasa sa kanya, ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa, pero hindi niya ito alintana. Ang tanging nasa isip niya ay si Sofia. Ang sakit na idinulot niya dito. Ang pangangailangan niyang humingi ng tawad. Habang tumatakbo siya sa gitna ng ulan, ang mga imahe ni Sofia ay naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na ang Sofia na sinisisi niya, kundi ang Sofia na nag-alaga sa kanya bilang si Juan. Ang Sofia na may mabuting puso, na tumanggap sa kanya kahit estranghero siya. Ang Sofia na hinagkan niya sa ilalim ng Fairy Works. Ang Sofia na nasaktan niya ng sobra-sobra. Patawarin mo ako, Sofia. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang dasal sa isip. Pagdating niya malapit sa kubo, natanong niya ito. Nakaupo sa basang buhanginan sa tapat ng dagat, sa mismong lugar kung saan niya ito iniwan kanina. Nakayakap ito sa sariling mga tuhod, ang mukha'y nakasubsob, ang balikat ay nanginginig pa rin sa pag-iyak. Basang-basa na rin ito ng ulan, pero tila hindi nito alintana ang lamig. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay pabigat ng pabigat, dala ng kahihiyan at pagsisisi. Nang nasa harapan na niya ito, hindi siya agad nagsalita. Pinagmasdan niya lang ito, ang babaeng sinaktan niya ng husto. Naramdaman marahil ni Sofia ang presensya niya. Dahan-dahan itong nag-angat ng mukha. Ang mga mata nito ay namumugto, pula, at puno ng sakit. Nang makita siya, walang emosyon itong tumingin, tila naubos na ang lahat ng galit at luha, puro pagod at sakit na lang ang natira. Hindi na napigilan ni Alexander. Dahan-dahan siyang lumuhad sa basang buhanginan sa harapan ni Sofia. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanilang dalawa. Sofia, simula niya, ang boses ay halos hindi na marinig dahil sa emosyon at sa patak ng ulan. Patawad. Hindi kumibo si Sofia. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga matay blanko. Patawarin mo ako sa lahat ng nasabi ko. Sa lahat ng ginawa ko, pagpapatuloy ni Alexander, ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata, humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Hindi ko alam. Nabulag ako ng galit, ng sakit. Maling-mali ako. Nabasa ko ang sulat ni Isabela. Alam ko na ang totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia, na malamig dahil sa ulan. Hindi ito pumiglas, pero hindi rin ito gumanti ng hawak. Sobrang pinagsisisihan ko, Sofia. Ang sakit na dinulot ko sa'yo. Ang mga akusasyon ko. Lahat yon mali. Patawarin mo ako kung handa kang patawarin ako. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lang ng ulan at ng dagat ang maririnig. Si Sofia ay nakatitig pa rin sa kanya, sinusuri ang bawat linya sa mukha niyang basang-basa ng ulan at luha. Nakikita niya ang pagsisisi. Nakikita niya ang sakit. Nakikita niya ang lalaking minsan niyang nakitaan ng kabutihan bilang si Juan. Huminga siya ng malalim, isang buntong hiningang tila nagpakawala ng lahat ng bigat na matagal na niyang kinikimkim, ang sakit ng pagkamatay ni Isabela, ang sakit ng mga akusasyon noon, ang sakit ng ginawa ni Alexander kanina. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting pagod, pero may bahid ng pagtanggap. Alam mo, Alexander, mahina niyang sabi, ang boses ay medyo namamalat pa. Matagal ko nang pinatawad si Isabela. Matagal ko na ring sinubukang patawarin ang sarili ko. Siguro panahon na rin para patawarin kita. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Alexander. Pero hindi madali, dagdag niya agad. Masakit pa rin. Sobra. Tumango si Alexander, naiintindihan. Alam ko, at hindi ako aasa na makakalimutan mo agad. Handa akong maghintay. Handa akong patunayan na nagsisisi ako, na gusto kong bumawi. Hinawakan ni Sofia ang kamay niya ng mas mahigpit. Tumingin siya sa dagat, na unti-unti nang kumakalma habang tumitila na rin ang ulan. Lumabas na ang sinag ng araw sa likod ng mga ulap. Simula ngayon, sabi ni Sofia,
tumingin muli kay Alexander, ang mga mata niya'y may bagong determinasyon. Hindi na ako matatakot magmahal muli. Pero kailangan nating magsimula ulit. Bilang Alexander at Sofia, hindi bilang multo ng nakaraan o bilang isang estrangyerong may amnesia. Tumayo si Sofia, at tinulungan niyang tumayo si Alexander. Nakatayo silang dalawa sa dalampasigan ng Isla de Clara, basang-basa pa rin, pero may bagong liwanag sa kanilang mga mukha. Dumating sina Don Eduardo kasama si Ethan, na ngayon ay medyo kalmado na. Tumakbo si Ethan papalapit kay Sofia at yamakap ng mahigpit. Tumingin ito kay Alexander, may pag-aalangan pa rin. Lumuhad si Alexander sa harap ni Ethan. Ethan, sorry kung natakot kita kanina, ha? Hindi na uulitin ni Tito Alexander. Nag-alinlangan sandali si Ethan, tapos ay dahan-daang tumango. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia sa isang tabi, at pagkatapos ay hinawakan din ang kamay ni Alexander sa kabila. Nakatayo silang tatlo sa tabi ng dalampasigan, ang pamilyang sinubak ng nakaraan, ng mga lihim, at ng sakit. Hindi pa tapos ang paghilom. Marami pang kailangang ayusin, marami pang sugat na kailangang gamutin. Pero sa pagkakataong iyon, sa ilalim ng papasikat na araw pagkatapos ng ulan, pinili nilang humarap sa kinabukasan ng magkakasama. Isang bagong simula, dahan-dahan, pero puno ng pag-asa.